جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa paraan ng pakikitungo ng Propeta Muhammad SAW. Opo mga kapatid, napaka-importanting gawain ito, lalo na naukol ito sa ating propeta, lalo na sa ating araw-araw na gawain. Kailangan mayroong tinatawag na interaktibong prosesong pantao, lalo na sa pagtuturo. Kasi kailangan makuha mo ang loob ng isang tao, lalo na sa mga tinuturuan mo. Kaya ang mahal nating Propeta Muhammad SAW mayaman sa ganitong gawain. Nagkakaroon siya ng tinatawag na tamang proseso sa pagtuturo. Nakukuha niya ang loob ng mga kasamahan niya. Napapaamo niya ang mga taong matigas na ang kanilang mga puso at nagiging dalisay dahil sa kanyang pagtuturo. Dahil sa kanyang magandang paraan sa pagkikitungo, mga kapatid, nagbago ang buhay ng karamihan, lalo na sa ating panahon. At ang alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan ipadala niya isang tao na katulad natin. Katulad ng Allah, sinabi ng Allah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sadyang dumating sa inyo ang isang mensahero mula sa inyong mga sarili na nabibigatan sa inyong pagdurusa, na nababahala sa inyong kapakanan, at sa mga manampalataya ay napakabait na maawain. Allahu Akbar. Tingnan niyo sa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang aawa sa atin, nagpadala siya ng isang katulad rin natin, kawangis rin natin. Nararamdaman niya ang ating mga pinagdurusa, nararamdaman niya ang ating mga kapakanan, at siya'y napakabait na maunawain. Ganun ang paglarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mahal nating Propeta Muhammad SAW. Kaya nakaya niyang makuha talagang ating mga atensyon. Lalo na ginagamitan pa ng mahal nating Propeta SAW ng magandang pag-uugali. Kaya po maraming nahuling mga puso dahil sa kanyang magandang pag-uugali. Katulad sa pagpuri ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tunay na ikaw ay talagang merong matinding pag-uugali. Kaya sa pagpupuri ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Salam, ganun mga kapatid. Meron matinding pag-uugali ang Propeta Salam, napakaganda, na kayang magiging maamo ang isang tao. Kaya sa atin mga kapatid, sa pagtuturo, ganun din dapat tayo. Dapat meron tayong natataglay ng mga gandang pag-uugali. Kasi ang mga tao minsan hindi nakikinig sa ating mga pinagsasabi. Bagkus tumitingin lamang sila sa ating mga ginagawa. Kung anong sinasabi mo sa iyong pag-uugali, sa iyong nasanayan. Kaya ganun mga tao, mga kapatid. Kaya ang mahal natin Propeta SAW, isa sa mga gandang pakikitungo niya, hindi niya pinipilit ng marahas ang mga taong hindi sumusunod. Hindi niya pinipilit.
Agkos siya nagpapahayag lamang katulad sa pangyayari doon sa Makkah. Ang mga tao, mga Quraysh, ang titigas, ang yayabang. Pero ang ginawa ng mahal nating Propeta Salam sa sobrang habag niya sa kanila, nagpapahayag lamang siya at hindi talaga siya nakitaan ng magaspang na pag-uugali. Kasi tignan niyo sa paano na tignan niyo mga salesman, mga saleswomen, ang gaganda ng mga approach nila, di ba? Para maengganyo ka lang para bumili ng kanilang mga produkto. Ganun ang ginagawa nila yan. Kasi nga, napag-aralan nila yan, nasanayan na nila, mayroon silang hinahangad. Ha? Sa atin mga Muslim, ang iba ating hinahangad, yun ang paraiso ng Allah. Kung gusto mo, marami kang mga susunod sa iyo, dapat huwag kang maging magaspang. Huwag magaspang ang iyong pakikipagtungo sa kapwa mo. Kasi kapwa mo rin yan, gusto mo ng gabay. Alhamdulillah, nagabayan mo ng sarili mo. Ngunit, kulang pa rin yan. Kailangan mo rin gabayan ang mga ibang tao, lalo na iyong mahal sa buhay, mga pamilya mo. Kaya ang mahal natin Propeta Salam, ito isa sa mga magandang pakikitungo niya talaga. Paraan talaga, meron siyang paraan. Tingnan niyo sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya dahil sa anumang habag mula sa Allah ay naging malumanay ka para sa kanila. At kung naging malupit kang merong magaspang na puso, talagang magsialisan lang sila sa iyong paligid. Kung gayon ay ipagpaumanhin mo sila at hingan para sa kanila ng kapatawaran at isang guni sa kanila ang bagay-bagay. Saka kapag ikaw ay nagpasya, kung gayon ay magtiwala ka kay Allah. Katotohanan, ang Allah ay iniibig ang mga mapagtiwala. Kaya, dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ito, napakagandang, idea dito. Ang Propeta Salam, hindi siya nagkaroon ng magaspang na puso. Hindi siya marahas kanyang mga pananalita. Siyempre, ang tao kapag nasugatan mo na yung kanyang puso, ay talagang lalayo na yan. Pero ang Propeta Salam, hindi siya ganun. Kaya dapat sa isang tao bantayan niya talaga ang anong kanyang mga binibitaw na mga pananalita. Lalo na mga magaspang, mga maanghang na mga pananalita, dapat ka talaga, hawakan mo yan. Kaya ang Propeta Salam, palangiti siya eh. Ngiti lang siya kasi alam natin mga kapatid, sa ngiti ay nabibihag mo ang mga tao. Sa ngiti lamang. Kaya mayroong hadith dito na inulat ni Jarir radhiyallahu anhu na kanyang sinabi, hindi ako hinaharangan ng mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam mula noong yumakap ako sa Islam. At hindi ko nakita kundi siya'y nakangiti sa aking mukha. Subhanallah. Tignan nyo, ganun lang mga kapatid. Tao na ito, hindi siya hinaharangan, pinababayaan lang siya. At nung nakangiti lang lagi ang Propeta Muhammad SAW sa kanyang mukha. Kaya merong dagdag dito sa hadith, sabi dito ni Ibn Numair sa kanyang salaysay tungkol kay Ibn Idris, ay talagang dumaing ako sa kanya na hindi ako nakapanatili sa kabayo, kaya't hinampas niya aking dibdib gamit ang kanyang kamay at sinabi, O Allah, patatagin mo siya at gawin siyang tagagabay na nagagabayan. Isinalaysay ni Muslim. Kaya dito sa hadith na ito mga kapatid, napakaganda talaga kasi ang Propeta Salam, ang kanyang pagkikitungo mga kapatid, lalo na sa mga bago lang sa Islam. Alam naman natin mga bago sa Islam, napaka-sensitibo talaga. Dapat kontrolado mo talagang bibig mo. Dapat hindi ka nakakasakit. Lalo na mga example, mga magulang mo, matanda na, dapat malumanay ka dyan.
Kaya ang style pala para magiging malumanay, para lalapit sa iyong tao, ay dapat ngumiti ka lang. Allahu Akbar. Alam naman natin ang ngiti ay sadaqah. Kaya ang Propeta Salam sa ayon sa hadith, sabi dito, ma ra'aytu ahadan akthar tabassuman min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inulat ni Abdullah bin Harith bin Jaz'a radhiyallahu na kanyang sinabi, wala akong nakita sa sinuman na higit na palangiti kaysa sa mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah isinalaysay ni Ahmad at itinanama ni Albani. Kaya dyan sa kanyang pagpapakita, mga kapatid, pinapakita mo ang kabutihan talaga. Napakabait mo kapag ikaw ay palangiti. At ginagawa natin to para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating ngiti. Kasi gusto mo ipakita ang saya at kagalakan sa mga taong nais mong kaibiganin at hikayatin sa matuwid na landas. Ganun, mga kapatid. Kung gusto mo o kaibiganin isang tao, ngumiti ka sa kanya. Kayatin mo sa Islam, huwag kang maging nakasimangot ka dyan. Subhanallah. Ay, pakita mo saya at ang iyong kagalakan, Kaya sa atin sa pakipag-usap, mga kapatid, ay dapat sabayan mo talaga ng ngiti, lalo na sa da'wa natin. Kapag tayo nagdadawa, kasi kapamaraanan niya ng pakikitungo ng mahal natin Propeta Salam. Meron ngang hadith nga ang pagngiti sa iyong kapatid ay meron kang kawang gawa. Sadaqah. Tabassumu ka fi wajhi akhika sadaqah. Kaya yun ang isa sa mga napakadaling pakikitungo sa kapwa natin. Dapat gayahin lang natin yung Propeta Salam. Parang hindi mo siya nakikitaan na mabibigat na pala kanyang mga problema, pero hindi niya pinapalabas sa kanyang mukha. Kasi nga, kung nagpapadala ka lang sa mga problema hanggang mapakita na sa iyong mga mukha, sa iyong mga katawan, pati na rin sa iyong pag-uugali, ay talagang malugi ka lang, kapatid. Dapat ikaw mismo ang kumukontrol sa mga problema. Hindi ang problema ang kumukontrol sa iyo. Kasi kapag kinontrol ka na ng problema, a'udzubillah minasyaitanir rajim, maka ano pang yung gagawin dyan. Kaya sa atin, mga kapatid, alhamdulillah, isa sa mga tapos ang isa sa mga magandang pakikitungo ng mahal nating Propeta Salam, tumutugon siya sa mga paanyaya. Kapag merong nag-anyaya sa kanya, ay tinutugon kaagad, kahit hindi mga tanyag ng mga tao. Ay hindi siya namimili, hindi kahit sino pa dyan. Basta merong imbitasyon, pupuntahan talaga ng mahal nating Propeta Salam. Meron nga isa sa kwento dito sa Bukhari, sabi dito, sinabi an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu na merong isang mananahi na nag-anyaya sa mensahero sallallahu alaihi wasallam sa pagkaing inihanda niya. Sinabi ni Anas ibn Malik, kaya sumama ako sa mensahero sallallahu alaihi wasallam sa pagkaing iyon, at sa kahinain niya sa mensahero sallallahu alaihi wasallam ang tinapay at sabaw na may upo at pinatuyong karne. Kaya nakita ko ang mensahero sallallahu alaihi wasallam na sinusubaybayan ang upo sa gilid ng mangkok. Sinabi niya, kaya't palagi kong iniibig ang upo mula noong araw na iyon. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya tingnan niyo, mga kapatid, upo, ginakain natin na gulay. Sa time na yun, mayroon na pala mga upo na yun. Kaya, ang mahal nating Propeta Salam, paborito niya pa ng upo, mga kapatid. Kaya tinatignan niya talaga kahit sa mangkok. Gusto niya kainin. Kaya, ibig sabihin, pinapakita talaga na may mga imbitasyon kahit galing sa mababang tao. Kahit galing sa mahirap kapwa mo rin dukha. Dapat sagutin mo yan, tugunin mo yan, para pampaluwag loob yan, mga kapatid. Na nagpapaano ka rin, sumasabay ka sa kanyang saya. Allahu Akbar. Kaya napakasimple lang ito, mga kapatid.
Pero hindi killjoy ang propeta ﷺ. Napaka-magalang niya talaga. Sobrang galang. Meron nga isang kwento rin dito mga kapatid na sinabi ni Abu Mas'ud radiyallahu anhu na merong dumating na lalaki mula sa Ansar na kilala bilang Abu Shu'aib radiyallahu anhu at saka nagsabi sa kanyang aliping magkakatay, gawan mo po kami ng pagkain na sapat para sa 5 katao dahil gusto kong imbitahan ang propeta sallallahu alaihi wasallam bilang panglima sa 5 dahil nalaman ko ang gutom sa kanyang mukha. Subhanallah, ng tao na ito. Nararamdaman niya ang pakiramdam ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sobrang gutom na. Alam naman natin doon sa disyerto, wala silang makain. Kaunti lang, hindi katulad sa panahon natin, makabili ka na ng kahit 1 real, makabili ka na ng kubus. Doon hindi. Kaya ang tao na yon, pakainin niya propeta sallam. Sabi niya, kaya tinawag sila, ngunit merong sumama na lalaki sa kanila. Kaya sinabi ng propeta sallam, katotohanan ng lalaking ito ay talagang sumunod sa amin. O sa term pa natin mga kapatid, mga gate crusher to. Sumama. Hindi naman siya imbitado, pero sumama siya. Kaya sabi ng propeta sallam, kung nais mo ay pahihintulutan mo sa kanya para mabigyan siya ng iyong pahintulot. At kung nais mo naman ay pababalikin para siya'y babalik. Kaya sinabi niya, wag, bagkus payagan ko na lang siya. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya subhanallah, ang propeta sallam, siyempre, napakagalang talaga kapatid. Hindi, halika na, sabay ka lang kahit hindi siya may-ari mga kapatid, hindi siya makikisawsaw, itutulak niya talagang gusto niya, nagpapaalam talaga siya sa may-ari ng kainan. Hindi katulad sa panahon natin, kahit gate crusher okay lang, hindi nila alam, maling gawain yan. Magigit crusher ka, o kaya in-invite ka, tapos mag-imbita ka rin ng 10 katao, mag-iimbita ka rin ng isang kabarangay. Hindi ganun mga kapatid, basta imbitasyon, ikaw lang dapat pumunta. Kung may bilang, 10, 2 lang ang iyong dadalhin. Mali po yan na magdala ka 10, 5, ano pa dyan. Ang propeta nga, isa lang nga dito, sumama sa kanila. Pero hindi niya binastos. Pati ang may-ari at ang tao na ito na sumama sa kanila. Nagpaalam pa rin sila sa nagluto para sa kanila. Allahu Akbar. Kaya ganun na ganun mga kapatid. Tingnan nyo, ganun na pakikitungo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya binastos ang tao sumama sa kanila. Ikaw, bakit ka pa sumama sa amin? Kung sa atin pa. Sumama ka pa sa amin, hindi ka naman tinawag, hindi ka naman pala inanyayahan. Wala ka naman pala imbitasyon. Hindi niya binastos ang tao dito. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga huwaran to sa pagiging magalang sa pakikipag-usap. Ganon na ganon ang kanyang pakikitungo mga kapatid. Meron mang dito isa sa mga meron ding kwento dito mga kapatid na napakaganda rin nga katulad sa kwento ni Amr bin As radiyallahu anhu. Nagkaroon siya ng basang panaginip sa gabing malamig noong labanan sa Datul Salasil. Natakot akong maligo baka kasi ikamatay ko pa ito. Kaya't nagtayamum na lang ako at pagkatapos ay nagdasal sa aking mga kasamaan sa umaga. Kaya binanggit nila iyon sa propeta sallam at saka sinabi, O Amro, nagdasal ka ba sa iyong mga kasamahan habang ikaw ay junub? Kaya't sinabi ko sa kanya kung ano ang talagang pumigil sa akin sa pagligo. At aking sinabi, narinig ko ang Allah na nagsasabi, wag ninyong papatayin ang inyong mga sarili. Tunay na si Allah yung naging mahabagin para sa inyo. Kaya tumawa ang mensahero sallallahu alaihi wasallam at wala na ring isinalaysay ni Abu Daud at itinama ni Albani. Kaya tingnan niyo mga kapatid dito sa sitwasyon na ito. Paano pakitunguhan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang salita ng ibang pangkat at ang taong
sinasangkot sa problema. Tingnan nyo, hindi siya kaagad naghatol. Kahit chismis man yan, kahit balita man yan, o ano kaagad, wag kang magdalos-dalos sa pagsasalita. Lalo na sa paghahatol. Ang propeta Muhammad SAW, hindi ganun. Nakinig talaga siya sa dalawang partido. Doon sa kabila, sa kausap niyang isa. Kausap niya rin laban sa isa. Hindi. Kaya lahat po yan mga kapatid, ganun ang tamang proseso sa pakikitungo. Kaya sa time na narinig ng propeta SAW, kasi nga baka meron siyang dahilan. Huwag kayo kagad tumalon sa konklusyon. Kasi pag kukonklud, nagkukonklud ka, hindi mo pa nga alam ang isang partido dyan. Ano ang kanyang sasabihin? Kaya ang mahal na Propeta tumawa nga dito sa hadith. Tumawa siya at walang nalang imik. Hindi na siya umimik kasi naano niya si Amro bin As. Alam naman natin si Amro bin As sa time na to, bago lang nag-Muslim. Hindi siya kaagad nag-Muslim. Time na yun, bagong-bago talaga ginawa siyang isang pinuno kasi magaling siya sa paglalakbay, sa mga labanan, magaling siya. Kaya kahit bago lang yung nag-Muslim, hindi kagad hinatulan o kaya nagsalita kagad ng masama ang propeta SAW. Pinakinggan niya talaga si Amro bin As. Kaya ganun mga kapatid. Tapos ang ito isa sa mga magandang pagkikitungo ng propeta SAW mga kapatid, nagbibiro rin ang mahal nating propeta SAW. Katulad sa hadith na Anas qala li Rasulullah SAW, ya dhal udhnain. Sabi niya, inulat ni Anas na sinabi sa akin ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, o ikaw na may dalawang tenga. Isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Kaya tingnan nyo, nagbibiro rin ang propeta sallam. Ang kanyang biro, mayroong dalawang tenga. Kaya mapapatawa ka talaga sa sinabi ng propeta sallam. Kahit sa atin, sa panahon natin, napaka-corny naman tong joke na ito. Pero sa kanila kasi hindi naman ganun eh. Iba-iba kasing taste ng tao. Kung anong kausap mo. Minsan, sa maliit na bagay, napapatawa mo, alhamdulillah. O hindi mapatawa, sabi niya, corny. Wala ka na problema dyan. Ang importante, mga kapatid, ay ikaw gusto mong i-share mo lang ang iyong kasiyahan sa kapwa mo. Kung magbiro ka, hindi naman to panlalait. Sabi niya na may dalawang tenga. Totoo naman, may dalawa kang tenga. Meron pa nga sa hadith din na inulat ni Anas bin Malik na ang propeta SAW ay talagang nakikisama sa amin hanggang sa sinabi niya sa maliit na kapatid, Abu Umair, anong ginawa ng ibon na Nagir? Yun ang ibon niya kasi ang ibon niya namatay. Kaya nalungkot ang kapatid niya si Abu Umair. Alam naman natin si Anas bin Malik, nanay niya si Sulaim. Meron siyang kapatid galing sa tatay na si Abu Talha. Yun si Abu Umair, yun ang pangalan ng kanyang kapatid. Siyempre mga bata, madamdamin ang kanilang mga sarili. Madamdamin mga bata, lalo na kapag namatayan sila ng kanilang mga alaga. Ang kanyang alaga ibon na Nagir, kung saan pa kilala to na tinatawag na bulbul kung sa Arabic pa. Napakaganda, parang maliit lang ito siya na ibon, maitim ang mata, tapos may yelo sa kanyang buntot. Yun ang kaya ang propeta sallam nakikisabay din sa bata. Kahit namatay na, nagtatanong siya, anong ginawa ng ibon mo na Nagir, gir, maliit na ibon. Kaya, yun, isa sa mga biro ng propeta sallam. Meron nga ng biro din ng propeta sallam sa isang tao na inulat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu na merong lalaki na dumating sa propeta sallam. Saka nagsabi, o mensahero ng Allah, bigyan mo po ako ng masasakyan. Ang propeta sallam ay nagsabi, tunay na ipapasakay ka namin sa bata ng isang babaeng kamilyo. Sinabi niya, ano po ang magagawa ko sa bata ng isang babaeng kamilyo?
Kaya ang Propeta Salam ay nagsabi, mayroon bang ibang ipapanganak ang mga kamilyo bukod sa kamilyong babae? Isinalaysay ni Abu Daud at itinama ni Albani. Kaya tingnan yung joke dito mga kapatid. Joke lang to, biro lang to ng Propeta Salam. Alam naman natin mga maliliit na kamilyo hindi naman masakyan, pero lalaki rin yan. Balang araw lalaki masasakyan mo rin. Kaya mga biro, mga biro mga kapatid, siyempre may mga may mga lugar kung saan pwede ka mag-joke. Kaya ang Propeta Salam kasi Propeta gusto niya mabawas-bawasan din ang problema ng isang tao. Gusto niya ngumiti ang tao na yun. Ngunit wag nyo naman sobra-sobra ang sobrang pagbibiro. Kasi ibang tao ayaw talaga ng biro. Meron nga isang dito sa isang sinabi ni Khatib al-Baghdadi, Abu Bakar Ahmad bin Ali, isa sa mga sikat to ng mga ngaral sa Baghdad. Sabi niya, sa mga guro nagsasabi, dapat niyang iwasan ang pagbibiro sa mga pagtitipon dahil binabawasan nito ang respeto at paghanga. Kaya yan ang isa sa mga dapat iwasan. Pero ang Propeta Salam, hindi naman laging nagbibiro ang propeta. Kasi alam naman natin na nagbabawas po ito ng paghanga at pagrespeto. Ganoon lang ito Propeta Salam kasi siyempre hindi niya pinapakita niya lang Islam ay balanse. Ganito ang pakikitungo natin dapat. Dapat balance lang tayo. Minsan may biro, minsan seryoso, minsan nagpapatawa ka ng tao, minsan nagpapaiyak ka ng tao. Yun. Balance lang dapat, hindi puro sumubra. Alam naman natin, lahat ng sobra ay nakakasira minsan. Kaya ang Propeta Salam, isa sa mga pinakamagandang gawain, gayahin natin mahal natin Propeta Salam. Meron nga isang hadith dito na inulat din ni Simak bin Harb na aking sinabi kay Jabir bin Samura radhiyallahu anhu, umuupo ka rin ba dati kasama ng Propeta Salam? Sinabi niya, opo, madalas. Hindi siya dati tumatayo mula sa pinagdarasalan na kung saan siya ay nagdasal ng Fajar o umaga hanggang sa sisikat ang araw. Kapag sumikat ang araw, siya ay babangon habang sila ay dati nag-uusap at kinukuha ang tungkol sa pangyayari sa kamangmangan. Kaya nagtatawanan sila at nakangiti naman ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, isinalaysay ni Muslim. Kaya tingnan nyo, nagbibiruan nga sila dito, ang Propeta tumatawa lang. Ganun dapat mga kapatid. Huwag kang napaka-killjoy talaga. Galit na galit. Kunting joke lang, gagalit ka na kaagad. Sa atin nga, mga termino natin, parang Espanyol, yung dating mo yan eh. Hindi naman tayo ganito mga Dapat mga Muslim tayo, nakikisabay din tayo sa saya ng ating kapatid. Pero dapat limitado lang. Hindi sobra araw-araw, saya ka lang lagi. Hindi, ganun mga kapatid. Tapos isa sa mga magandang pakikitungo ng mahal natin Propeta Salam, pinapasakay niya o kaya pinapaangkas niya ang mga tao sa kanyang likuran. Sa time na yun kasi, mga tao na yun, ayaw nila magpasakay sa kanilang kabayo. Pakita na sila yung mga magigiting ng mga tao, na sila mga tanyag ng mga tao. Ganun ang pag-iisip nila, pero ang Propeta Salam, hindi ganun. Nagpapasakay talaga siya sa kanyang likod. Kaya Allahu Akbar, meron ng kwento dito na inulat ni Abdullah bin Jafar radhiyallahu anhu, pinaangkas ako ng mensahero ng Allah SAW sa likuran niya. At saka meron siyang ibinulong sa akin na kwento na hindi ko sasabihin sa kaninuman mula sa mga tao. Dati mas gusto ng Propeta Salam na magtago sa likod ng isang mataas na lupa o taniman ng palma kapag umihi, isinalaysay ni Muslim. Kaya ganun ang Propeta Salam, isa sa mga pag-uugali niya mga kapatid. Nagpapasakay siya ng mga tao. Meron pang hadith din si Ibn Abbas, pinasakay niya rin sa kanyang likuran. Allahu Akbar. Kaya yun, isa sa mga magandang pakikitungo kasi yan. Na
Tapos isa sa mga mga kapatid, isa sa mga magandang pakikitungo ng Propeta Salam, ang pagtanggap ng mga regalo. Allahu Akbar. Hindi niya tinatanggihan ang mga regalo. Tinatanggap niya. Meron ngang dumating sa kanila na yung tupa, tinanggap ng Propeta Salam at binigay kay Aisha. Allahu Akbar. Basta mga regalo na mga halal, wala problema, tanggapin mo yan. Pero sa panahon nga natin, suhol, mga galing sa panunuhol, huwag mo tanggapin. Alam naman, rishwa, tawag dyan, haram yan. Pero mga bigay, mga regalo, na wala namang relasyon sa iyong trabaho, wala namang tingin humingi ng pabor, wala problema, tanggapin mo yan. Kasi nga, kapag tinanggihan mo yan, parang binababa mo ang dangal ng isang tao. Alam nyo, ang mga tao, ibang tao, mga kapatid, nag-i-effort yan. Nag-iipon ng lakas ng loob para ibigay lang sa iyo ang isang bagay. Kung tatanggihan mo yan, subhanallah, parang binagsak mo sa kanya ang kanyang mundo. Kaya hindi dapat iharangin ng isang tao kung ang mga regalo naman ay mga halal. Dapat tanggapin yan. Propeta nga, tumatanggap ng mga regalo. Meron nga isang hari, galing sa Egypt, nagregalo nga kay isang alipit, tinanggap ng Propeta Salam. Meron nga maraming mga regalo, mga kapatid, na tinanggap ng Propeta Salam sa kapanahunan niya. Meron nga isang kwento dito na sana magkunan natin ng leksyon dito, na inulat ni Anas, na mga Hudyo dati kapag isang babae sa kanila ay nagkaroon ng regla, ay hindi kumakain kasama nila at nakipagtalik sa kanila sa kanilang mga tahanan. Kaya nagtanong ang mga kasamahan ng Propeta Salam sa propeta tungkol dito. Kaya ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at tinatanong kanila tungkol sa regla. Sabihin mo, ito ay isang pinsala. Kaya layuan ninyo muna ang mga kababaihan sa regla. At saka sinabi ng Propeta Salam, gawin ang lahat maliban sa pagtalik. Pagkaraan ay umabot ito sa mga Hudyo. At saka sinabi nila, ang lalaking ito ay walang iniiwan ng anuman sa ating mga gawain maliban na sinalungat tayo roon. Kaya dumating sina Usaid bin Hudayr at Abad ibn Bishir. At saka nagsabi, O mensahero ng Allah, ang mga Hudyo ay nagsasabi ng ganito at ganyan. Kaya hindi kami nakikipagtalik sa kanila. Pagkaraan ay nagbago ang mukha ng propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa inakalan naming galit siya sa kanila. Kaya lumabas sila at saka nagdala ng isang regalo mula sa gatas sa propeta sallallahu saka nagpadala siya para habulin sila at pinainom sila at alam nila na hindi na siya galit sa kanila. Isinalaysay ni Muslim. Tingnan nyo dito sa dulo, mga kapatid, sa kwento dito. Ang Propeta Salam, inaalis niya talaga ang maling pag-unawa. Hinabol nga sila Hinabol sila para painumin din sila ng gatas na kanilang dala. Kasi ganun, mga kapatid, ganun na ganun, para mawala lang ang maling pag-unawa. Kasi alam naman natin, mga maling unawa, magdudulot talaga yan ng hidwaan. At ang hidwaan na yan, lalong lumalala hanggang sa pagsapit ng matagal na panahon. Kapag tumatagal ang panahon, mga kapatid, lumalayo na yun ang iyong loob hanggang sasabihin niya na ayaw ka nang makita. Kasi ganun ang ating mga damdamin. Kaya sa pagregalo, mga kapatid, sabi ko sa inyo, nag-i-effort talagang tao diyan. Dapat i-share mo 'yan. Tanggapin mo na mayroong maluwag sa iyong sarili. Huwag mong tanggapin na tapos parang nagpapanggap ka lang na tanggap mong regalo. Hindi ganoon. Dapat maluwag yan sa iyong sarili. Kasi kung hindi mo tinanggap yan, mag-ano lang yan, mag-epekto lang yan sa kanyang sarili. Magkaroon lang yan ng puot. Magkaroon lang yan ng masamang
pag-iisip sa laban sa iyo. Kaya alhamdulillah Propeta Salam hindi ganun. Kaya sa mga hadith niya napakaganda. Meron nga dito sa hadith din. Tinanggap din ng Propeta Salam ang regalo ni Barira. Si Barira, isang alipin to na pinalaya niya kanyang sarili. Binigyan niya Propeta Salam ng karni. At tinanggap niya ito, mga kapatid. Isa hadith nga, huwa laha sadaka, wala na hadiyah. Tingnan nyo, si Barira binigyan ng sadaka. Tapos, alam naman natin, sadaka, bawal yan sa propeta. Pero, nandyan na kay Barira. Ang ginawa ni Barira, binigay niya regalo naman kay Propeta Salam. Kaya, tinanggap niya yun ni Propeta Salam. Kaya sabi niya, para sa kanya is kawanggawa at sa atin naman ay regalo. Allahu Akbar. Kaya ganoon na ganoon. Kaya ang pagtanggap ng propeta kahit sino basta halal lang. Hindi mga galing sa masama. Kasi alam naman natin kapag magaling sa masama, wala ka talagang mapapala. Mga kapatid sa Islam, ang Propeta Muhammad SAW ay isa sa mga huwaran sa pakikitungo sa mga kapwa. Opo, ang mahal nating Propeta SAW tumitingin talaga sa kanyang mga kasamahan na bilang mga kapwa-tao. Marunong makipagkapwa-tao ang ating mahal na Propeta Muhammad SAW. Ganon talaga ang ating pinakamamahal na propeta. Kasi nga, siya po ang bilang huwaran ng ating mga sangkatauhan. Lalo na tayo ay gumagaya lamang sa kanyang yapak. Kaya ang mahal nating Propeta Salam ay isa sa mga pumunta nga, isa sa mga Ethiopia, mga taong mga Ethiopia. Sinabi niya kay Aisha radhiyallahu anha, halika, tumingin ka. Kaya dumating si Aisha at nagtungago doon sa balikat ng Propeta Salam. Tapos tumitingin siya doon sa mga naglalaro sa masjid. Ayun ang mga Ethiopia. Kaya sa ganun ang Propeta Salam, hindi niya hinahamak, hindi niya minamaliit. Kahit sino pa dyan, ganun ang pakikitungo ng mahal nating Propeta Salam. Pinapaabot niya kung ano ang nararamdaman niya sa kanyang puso. Sa loob ng kanyang puso, pinapahalagahan niya talaga ang kanyang mga tao. Ganun na ganun ang pakikitungo. Kasi ang tao, kapag pakitunguhan mo yan ng maganda, at parang tinataas mo na ang kanyang halaga, ang kanyang lugar, at mga kasama ni Propeta Salam, ganun ang kanilang naramdaman kay mahal nating Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaya isa sa mga mga kapatid, isa sa mga pinakamagandang pakikitungo rin ng Propeta Salam ay malawak talaga ang kanyang pagsabi ng Assalamualaikum warahmatullah. At inaabot niya rin ang kanyang kamay. Nakikikamay din siya at nagbibigay ng payo. Nagbibigay, hindi siya marabot sa kaalaman. Pinapaabot niya talagang kaalaman para bibigyan niya ng kanyang opinion, bibigyan niya rin ng kanyang lunas sa mga problema, o ano pa dyan. Nagbibigay din ang Propeta Salam. At nakikisama siya kahit sino, mga bata man, matanda man, o sino pa dyan. Kaya gano'n na gano'n kaluwag ang pakikitungo ng mahal nating Propeta Salam. Kaya napamahal nga ang mga sahaba. Kaya isa sa mga ng Propeta Salam, ang pakikitungo niya na merong pagmamahal. Ibig sabihin sa pagtuturo ng mahal nating Propeta Salam ay may halong pagmamahal talaga, mga kapatid. Katulad sa ginawa niya kay Muad bin Jabal radhiyallahu anhu, na hinawakan niya talaga ang kanyang kamay. At nagsabi, O Muad, tunay na minamahal kita. Sinabi ni Muad, sa mamagitan ng aking ama at aking ina, o mensahero sa salam,
tunay na ikaw ay aking minamahal rin. Allahu Akbar. Kaya, tingnan nyo, kaya sabi niya, usika, payuhan kita, o Muad, na wag mong iiwanan sa bawat pangwakas ng iyong mga dasal na magsabi, Allahumma inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. O Allah, tulungan mo ako sa pag-alala sa iyo, at sa pagpapasalamat sa iyo, at sa magandang pagsamba sa iyo. Allahu Akbar. Kaya, ganun na ganun mga kapatid sa pagpapayo, dapat ipaabot mo talaga ang iyong sinseridad sa pamamagitan ng paghawak, sa pamamagitan ng pagsasabi. Ganun ang mahal nating propeta sa kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa. Tapos meron nga siyang sa time na ginawang leader si Osama bin Zaid, mga kapatid. Meron siyang napatay sa time na siya'y namumuno. Kaya ang propeta sa magsabi, kung sabi, bakit kayo kaya yun ang isa sa mga ng propeta pinayuhan niya si Osama bin Zaid. Hindi niya pinabayaan, mga kapatid, kasi may mga tao talaga na mahilig mahilig sila magsalita ng masama sa mga namumuno. Kaya sinabihan talaga, huwag kayong magsalita ng ganun. Kaya yun, isa sa mga ng mahal natin salam, tinuturuan ang mga kasamahan niya, hindi niya pinababayaan. Yun ang pagpapahalaga, mga kapatid. Huwag kayong maging maramot, kasi yung mga maramot sa kaalaman, yun po ang mga Hudyo. Hudyo lamang yun maging mga maramot sa kaalaman. Pagkos tayo, nagpapakita talaga tayo ng katarungan. Kasi ang katarungan yun, isa sa mga pagpapalahad yan ng ating damdamin. Allahu Akbar. Ang pagiging makatarungan. Kaya sa pagiging makatarungan, mga kapatid, yun isa sa mga ng propeta salam. Isa sa mga ugali niya ito, na hindi niya pinababayaan na talaga propeta salam. Tapos isa sa mga pangyayari kung saan ay may mga tao na humihingi sa kanya. Sa kanilang paghihingi, ang propeta salam naging makatarungan. Kung nakikita niya malusog, malakas, o ano pa siya kaya niyang kumita, sinasabihan niya, pera hindi ito para sa mga ganito. Allahu Akbar. Yun, binibigyan niya muna at sinabayan niya ng pagpapayo. Hindi niya binabastos kaagad ang tao. Payuhan niya muna mga ganitong pera, masarap, maluntian, tapos hatulan kayo ng ala o ano pa dyan. Kaya ganun ang kanya, kasi ang purpose ng propeta, gabayan ng mga tao, hindi bastusin, hindi hamakin o ano pa dyan. At dahil doon, mga kapatid, kahit sino pong mga kaharap niya, kahit matigas pang puso, ay lumalambot kasi sa kanyang mga magandang pakikitungo sa kanyang kapwa. At ang propeta tumutugon sa kanilang mga pangangailangan. Ito isa sa mga kung kaya mo naman tumulong ka. Pero kung hindi mo kaya, inshallah walang problema. Kasi hindi naman natin lahat kaya natin. Hanggang kaya natin, yun, example na lang si Paul Salam, may mga pagkain siya, binibigay niya. Example, mayroon siyang tupa, binigay sa kanya, binigay niya lahat maliban na lang sa ang kanyang balikat. Yun ang kinain ng propeta salam. Kaya yun, isa sa mga magandang isa sa mga magandang pakikitungo kasi yan ng mahal natin propeta salam. Meron nga isang tao na nagsasala, napakadali. Pinayuhan ng propeta. Sabi niya, hindi ka nagsala. Tapos inulit na naman, sobrang bilis kasi. Kaya tinuruan niya, kapag ikaw magsala, dapat magkaroon ka ng kapatanagan sa iyong bawat gawa. Sa bawat rak'a mo ay dapat merong tinatawag na sakinah. Allahu Akbar. Yan, isa sa mga ng propeta salam. Hindi niya kagad ang iba kasi kapag magpayo o tagus talaga sa puso tapos napakasakit. Hindi ang propeta ganoon. Hindi siya nagpapaiwan ng sakit sa dabdabin. Kasi alam naman natin, tao din yan,
madaling masaktan o ano pa dyan. Kaya dahil doon mga kapatid, yung isa sa mga ano natin to, rules natin, kung magpayo, ipasaalan na lang. Ano mo na lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang importante sa'yo, ipaabot mo lang ang katotohanan. Kaya ganun na ganun ang ating pagpapayo. Hindi natin haluan ng mga pagbastos. Tapos sa pagbigay ng lunas ng Propeta Muhammad sa kanilang mga problema, pinibigay niya ng solusyon o ano pa dyan. Kaya ang Propeta Muhammad, palagian siyang nagdidikir talaga. Tapos hindi siya, kakaunti lang ang mga salita niya na walang kabuluhan. At nagdadasal siya ng napakahaba. At pinapaiksi niya ang khutbah o kaya sermon mga kapatid. At kaya pumupunta siya sa mga balo at sa mga mahihirap para mabigyan niya tugon ang kanilang mga pangangailangan. Allahu Akbar. Kaya ganun ang propeta. Tingnan niyo kanyang ganun ang ugali niya. Nagdidikir siya lagi. Hindi siya nagsasalita ng walang mga kabuluhan. Nagsasala siya lagi. Kasi nga, ganun na ganun. Kasi kung hindi mo gagawin to, example, hindi ka lagi nagdidikir, pagsasalita ka lang o magkakwento ka lang ng mga walang kabuluhan, puro kabastusan, walang kahalayan, o ano pa dyan, mga kabaktutan na mga pinagsasabi mo. Kaya, itong gayahin natin ang propeta. Kaya tapos ang Propeta Muhammad sa kanya pakikitungo, ito rin ay mapumbaba ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at lahat welcome sa kanya. Kaya sa pagbibigay niya ng halaga sa mga pangailangan ng kanyang mga kasamahan, lalo na mga mahihirap, mga mahihina, lalo na mga pumunta sa Prophet Salam doon sa Madina na sila galing sa ibang lugar. Siyempre, sa time na yun, wala namang may trabaho kaagad. Nanging sila. Kaya tinutulungan ng Propeta Salam. Dinadala doon sa masjid, pinapainom ng gatas o ano pa dyan mga pagkain kung saan para madugtungan lang ang kanyang buhay. Kaya sa mga paglalakbay mga kapatid o kaya sa mga natili, dapat magtulungan talaga tayo. Hindi naman pwede lahat. Kaya napaka-balance lang ang ginawa ng propeta. Kasi sa Madina, ginawa niya ng mga taga-Madina, tinawag niya mga ansar o tumulong sa kanila. Kasi yun talaga silang tumulong sa mga muhajirun o mga naglakbay. Kaya karangalan, naging hanggang sa araw na ito, tinawag pa rin sila mga ansar o mga tagatulong. Kasi sila tumayo bilang tumulong sa mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa mga kapatid, isa sa pinakamagandang ang pagtulong sa solusyon ay pagiging taga-ayos. Example, magkaroon ng mga away, nagbatuhan ng bato o ano pa dyan, ay magiging taga-ayos ka. At ang ipanatili mo ang kaayusan sa pagitan mo, sa kapitbahay mo, o sa lahat sa loob ng inyong pamayanan. Kasi ang tao, mga kapatid, siyempre may mga hidwaan talaga yan. Kaya isa sa mga gawain natin, itayo natin ang hustisya. Kasi ang Propeta Muhammad, ganun ang kanyang pakikitungo, mga kapatid. Kapag saan ang hustisya, doon siya. Wala siyang pinapakinggan na o kaya mga bias ang Propeta Muhammad. Hindi ganun. Ang iba kasi nakikinig lang sa isang side lang. Hindi ganun. Dapat balance talaga sa both side. Kausapin ng isa, sa kabila na naman, kausapin, tapos pagtimbang-timbang mo na lang ang mga pangyayari. At makapagbigay ka pa talaga ng tamang pasya, tamang hukom, tamang hatol. Kaya ang pakikitungo ng Propeta Muhammad, napakahirap talaga ito kasi lahat ng tao lumalapit sa kanya, pinapakinggan niya at kung ano mga daing, ano mga reklamo, ano pa dyan. Kaya ganun ang ating mahal Propeta Muhammad. Kasi alam naman natin Propeta Muhammad, hindi siya bastos, mga kapatid. Hindi siya bastos.
siya po ay pinapakinggan niya talaga lahat ng mga nilalang. Lalo na ang mga nagtatanong din sa kanya. Tingnan niyo sa pagtatanong ng mga sahaba sallallahu alaihi wasallam, lalo na mga Arab. Ang mga Arab yun, mga malalayong mga kabiyaksnan yun. Wala silang mga tamang etikit. Pero ano pa rin ang Propeta sallam, nakikisama sa kanila kapag sila nagtatanong, sinasagot ng maayos. At ang Propeta sallam, kung mapapansin nyo, alam niya ang mga kalagayan ng kanyang mga kasamahan. Ito dapat meron ka talagang, kapag nasa field ka, dapat makiramdam ka sa mga kasamahan mo. Example lang, walang-wala siya. Dapat alam mo na yan. Walang-wala siya. Siyempre, tignan mo, may trabaho ba siya? Mayroon ba siyang pinanggagastusan? May pamilya ba siya? Malaking mga pamilya niya? O sapat bang kanyang kinikita? Yun, isa sa mga ng Propeta sallam yun sa kanyang pakikitungo, mga kapatid. Kahit kasi hawak niyang ang mga Muslim sa time na yun kasi siya propeta. Tapos ang mga sadaka, siya rin ang nagdi-distribute. Kaya kapag ikaw maging makatarungan, subhanallah, marami ka talagang matutulungan. Matutulungan mo mga kapwa mo, mga mahihina at mga mahihirap. Kasi mga mahihirap, isang kahig, isang tuka, kawawa talaga. Kaya mga isang kahig, isang tuka, mapapansin mo talaga, gawin na lang kahit ano para meron silang makakain. Kaya kung example, kahit isang araw lang matugunan mo kanya pangangailan, Allahu Akbar, magiging malaking utang na loob na yun. At alam naman natin mga Muslim, hindi tayo gumagawa maliban na lang sa ikakalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Basta ikakalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon tayo. Hindi tayo sa mga iba pa. At ang Propeta sallam, isa sa mga pakikitungo niya, namamagitan siya sa mga tao. Alam naman natin, pamamagitan ng syafa'a, isa sa mga paniniwala yan ng mga Muslim doon sa araw paghukom. Pero may mga syafa'a o pamamagitan nandito rin sa mundo. Hindi naman yan sa lahat sa kabilang buhay. May example lang, ang namagitan siya sa mga tao para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Allahu Akbar. Yun ang ng Propeta sallam. Tapos tinulungan niya rin ang mga mag-asawa na magitan din siya. Katulad sa kwento ni Barira at sa asawa niya. Pero si Barira hindi naman utos sa propeta, kaya wala problema. Kaya yun isa sa mga ng Propeta sallam. Tumutulong talaga Propeta sallam kasi namamagitan siya sa kanyang mga isa po sa mga tao. Kahit hindi utos, pero nagbibigay pa rin siya sa mga tao ng kanilang pagpipilian, mga kapatid. Allahu Akbar. Kaya isa sa mga ng propeta. Sana meron kayo napulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.